Yo guys, what's up? Downshift Vinci here. Buti naman, maganda na ang panahon, maaraw na at wala na ang bagyong si Berna. Tama ba? Bernabe. Hindi ko na alam kung anong pangalan ng bagyo. Anyway, gamit nga din niya si Queen at tayo yung magpapa-change oil. Kasi ever since na nakuha ko tong bike na to, hindi ko pa na-change oil. Nung tinignan kasi namin yung oil netong bike, okay pa, malinaw pa. Pero since parang nakaka 1,000 na ako dito sa bike na to, ever since nung nakuha ko siya, eh might as well na ipa-change oil ko na rin. And napansin ko rin kasi ngayon, hindi na siya ganun ka-smooth kapag nag-change gear ako, especially kapag in-neutral ko. Ang hirap niya yung neutral, ang tigas niya yung neutral. I'm not sure kung factor yung oil or ganun ba talaga yung bike. Pero etong gagamitin natin oil, hoping masolusyonan yung ganung klaseng issue. Balik yung smoothness, madaling pag neutral. Kasi may mga times din na kahit na naka-neutral na yung bike, pag binitawan ko yung clutch, parang naka-gear pa rin kumbaga. Tingnan natin kung meron dito ng oil filter. Sir, excuse lang po, may binibenta po dito na oil filter po. Yung VIC C110 ba yun? Meron dyan. Magkano yung ganun? 400 po yung ganun. Okay. Salamat. Parang mahal naman, 400. Hindi ba dapat nasa magkano lang yun? Alam ko kasi 200 lang yung ganung klaseng oil filter. Tingnan natin dito sa kabila. May mga auto shop. So tingnan natin kung meron silang ganung klaseng oil filter. Pero mahal naman, 400. Nakita ko sa Shopee 200 lang eh. Ganun. Sir, meron po kayo oil filter po na C110 ba yun? Opo. Magkano po yung ganun? Magkano po yung ganyan, sir? 200. Sige po. Thank you. Yun, nakabili na tayo ng oil filter. So ang mangyayari na ito, tatay ka na iyan. Nga, 200 lang. Dun sa Shell ang mahal. Umabot ng 400. And may dala na tayong oil. And syempre oil filter. So tara, punta na tayo kay Ian. Let's go. 10 seconds later. Wala, team na rin pala. Team na rin pala ng oil. Kala ko malinaw-linaw pa. Chocolate na eh. Chocolate. Kaya pala ang pangit na ng shifting. Ano yan, 2 point something yan. So yun, first time natin magpapa-change oil ng CF Moto 450 SR. Ito yung gagamitin natin na oil. Ardeca Lubricants, made in Belgium. Full synthetic 4-stroke. Tapos yung pangalan ng model is Mototech FS 10W50. Yan, API SN na rin siya. First time kong gagamit nito, Ardeca lubricant or motor oil. Ang oil capacity na itong 450 SR 2.3 liters kung hindi magpapalit na oil filter. Pero kung magpapalit ng oil filter is 2.6 liters. Since yun nga, first time kong papa-change oil na itong 450 SR, sasabayan ko na rin ng oil filter na ganito, VIC C110 na oil filter. Yung mga compatible na sasakyan, tutusin. Pero pwede rin siya dito sa 450 SR. So master, kung na bahala dyan. So didiscarte na ni master para niya dudukutin yung filter dito sa loob. Parang hindi na rin naman na yata kompletong tatanggalin yung fairings eh. Pwede naman yata hugutin lang. Sana mahugot lang ni master. Tatanggalin mo ba yung underbelly? Uy, maraming mga oil. Wait, nagbaklas mo pa ng padami-dami. Hindi, kinakamay lang. Nakapalitan na rin na-change oil na rin yata yun eh. Kaya hindi na-stock yung kasi yung stock ang tigas eh. Kaya siguro hindi na rin ganun kaigpit. Ano yung bagong oil filter compared dun. So yun, pwede nyo naman tanggalin yung oil filter na hindi na tinatanggal yung buong fairings. Madudukot naman. Pag malambot yung filter, oo. Buti na lang mabait si Queen hindi nakapahirap. Yung tigas, baklas talaga. Yun nangyari yun, di ba nasa baba siya? Tama dito sa terminal. Yun pero at least kiss na lang. Hindi na siya yung kanina na Kaya siguro lumulog yun. Oo. O diba, yung maganda dito kay master, ginagawa niya ng paraan. Kasi nung nakuha ko yung motor na to, may steering stabilizer. Tumatama yung yung bracket sa T-post o sa butterfly. Kaya lumuluwag. Ngayon hindi na. I mean,
wala nang sumasayad kasi kinabasan niya. Sumasayad. So, konting ano pa, konting tabas pa, no? Do, nakakayod naman eh. Kung kayod kayo rin mo na lang kaya. Di ba? Ayan pa rin, nakakayod naman pa rin. Pero ito ganda, smooth na Brad. Kinayod na lang. Malambot lang naman yung material eh. Tsaka makapal pa naman eh. So yun, halos kiss na lang. Hindi na kumakayod. Hindi na kumakayod sa ano no. Sa bracket. Yun. Sheesh. Nice. Kanina, ramdam. So yan guys, di ba? Gawa ng paraan ni Master. Tingnan mo Brad, pag inano dito, dati no, tumatama siya dito sa fairing. Ngayon, wala na. May clearance na. Same go sa kabila. Sakto lang. Wala rin tumatama. Ayos, may steering damper na ulit si Queen. Nice. Hindi na lang oil. 2 point ano lang Brad, 2.6. So may matitira pang 400 ml. Gusto lumabas yun dyan, oh. Sakto yun sa ano, sa tawag dyan, sa Raider. Kasi may isa pang ganyan eh. Sa-try ko rin yan sa Raider. For change oil na rin kasi yun. Ayan, 2.6 na liters ng Ardeca oil. Ano, racing variant ng oil. Full synthetic. Malalaman natin yung performance. Let's go. Ganda ng angulo dito bro. Tangos ang ilong mo. Thumbnail na. Alam niya. Pero ang daming oil eh, no? 2.6. Do yung MT-03, ano? 2.3 rin pala yun. Hindi ba? Wala. Wala pa ba? May sa liter lang sa limutin. Ilang liter yung ganyan naman, ano? 2.6. Laki, no? Magkano isang oil? Parang gagastos na ng ano, 1.4. Change oil pa lang. Change oil pa lang. Atras ng bangs mo. na rin. Kasama label. Ito, ano? Puno naman siya dito eh. Pero bababa pa yan. No. Diyan kapag pinaandar, diba? Tira ka ng 400 ml, Brad. 400. 400. Tapos ikakabit ko sa Raider. Pero sa manual, 2.6 to. Oo, 2.6 manual. Moment of truth. Nahigpit na. Pasensya na po sa mga kapitbahay. Baba na. A few minutes later. So guys, ito na nga pala, na-change oil na natin si Queena. Napalitan na rin ng oil filter. Na-adjust na rin yung front forks. And syempre ito, nakabit na rin yung stabilizer. Yan, napansin ko dun sa oil na nakakabit o nakalagay dito kay Queena, may itim na pala. Akala ko mapula pa. May itim na pala talaga yon. Kaya buti na lang din napalitan na natin ng oil. Nalagay na natin yung Ardeca motorcycle oil. And first impression, ang smooth. Ang smooth na ulit. Especially yung shifting. Kung matatandaan nyo yung review ko dito sa bike na to dati, ang sinabi ko doon, pagdating sa first to third gear, parang nakakadjut yung gearbox. Malaking factor din pala yung oil na nakalagay doon. Kasi ngayon ang smooth no, oh. Pumapasok agad. Hindi na yung parang may kadyut ako nararamdaman. Tapos mas napadali na rin yung pag neutral. Unlike nung dati pa, ang hirap niyang in-neutral kumbaga. Yung sa steering damper naman, papansin ko kasi dito sa 450 SR, kapag masyado na mabilis yung takbo or dumadaan sa mga lugar na mataktak, nararamdaman ko na nagewang-gewang din yung manibela. Parang lumalaban. Hoping masolusyonan na netong steering damper yung ganong klaseng nangyayari sa bike ko. Ang smooth!
na ng ano, bike. Hindi na siya yung ngaragag. Ngaragag. Ayos pa ko yun na to ah. Hindi na siya mga rag, kumbaga. Solid. Pumapasok agad yung gear. Ayos tong oil na to, Ardeka. Sakto, malalagay ko rin to sa radar ko, since for change oil na rin yung bike na yun. And pansin ko rin kasi doon, parang ano na, hindi na siya ganun ka-smooth. Kaya yun, excited na rin na makabit yung malagyan ng Ardeka motorcycle oil, yung ating Raider 150Fi. So yun, maraming salamat kay Ian para sa pag-asikaso ng aking motor na si Quina. Ayan, salamat sa pag-change oil, sa pag-discarte dito sa steering stabilizer. Yan sa lahat ng mga pinapagawa ko sa'yo. Maraming salamat sa'yo, Brad. Solid talaga, master ka talaga namin. Kaya try nyo rin yung Ardeka, guys, kung gusto nyo maramdaman yung smoothness sa inyong mga motor. Hindi ko na-expect na ganito siya ka-smooth. Ganito pala talaga ka-smooth ang 450 SR kapag namalitan ng fresh oil. Pero syempre, bibigyan ko kayo ng update after ng ilang kilometers kung kamusta siya. Pero syempre, kapag umabot na tayo ng mga 3,000, 2,000 kilometers, ganyan, bibigyan ko na lang kayo ng update kung kamusta tong Ardeka motorcycle oil. So yan, I guess dito ko na tatapusin ang vlog. Maraming salamat sa pag-nood, sa pagla-like, sa pag-share. Maraming salamat sa pag-comment. Wala akong gas, Brad. Siya na.